Kapag narinig mo ang salitang pinakamalupit na politiko, sino agad ang pumapasok sa isip mo? Marcos, Duterte, Ninoy, Cory, GMA? Lahat sila may kanya-kanyang kwento, kontrobersya at legacy. Pero teka, hindi ito yung karaniwang sikat o trending sa social media. Ang tunay na malupit hindi laging trending. Minsan siya pa yung hindi kilala ng karamihan. Ngayon ibibida natin ang isang politiko na hindi pang meme, hindi pang TikTok, pero sobra kong magmahal sa bayan. Siya si Claro M. Recto. Sino ba si Claro M. Recto? Claro M. Recto was a Filipino nationalist, statesman, poet, and intellectual. Oo, siya yung tipo ng politiko na may pinag-aralan, hindi lang sa forma, kundi pati sa prinsipyo. Born in 1890, Recto graduated cum laude in law from UST. Nagsulat siya ng mga tula at essay bago pa siya sumabak sa politika. Imagine mo yung isang senador na marunong tumula, hindi magmura. He became the president of the 1934 Constitutional Convention. That's right. He is the brain of the original 1935 Constitution of the Philippines. Without him, baka wala tayong legal backbone today. Bakit siya malupit? Claro M. Recto was a walking anti-trapo machine. Una, siya ay kalaban ng oportunista. Hindi siya takot tumindig kahit kalaban ng kapartido. Isa siyang independent thinker. Kapag mali, babanatan niya. Kahit presidente pa yan. Pangalawa, siya ay champion ng sovereignty. Habang marami sa gobyerno ay parang call center ng foreign interest, si Recto ay local na local. He was fiercely critical of US military bases, American influence sa ekonomiya, at mga politikong parang cheerleader ng banyaga. Third Filipino first policy, he wanted Filipinos to own Filipino businesses. Walang ibang magmamalasakit sa Pilipinas, kundi Pilipino rin. Kung si Recto ay cellphone app, siya yung anti-sellout firewall 3.0. Isa sa pinaka-iconic na laban niya ay he stood up to the US during the height of their influence sa Pilipinas. He fought against the Parity Rights Agreement, kung saan binigyan ng equal rights ang mga Amerikano sa resources ng bansa natin. Para sa kanya, kalayaan ay hindi lang basta word sa national anthem. Dapat pinapangalagaan, hindi pinapautang. At guess what? Dahil dito, tinawag siya ng Amerika bilang anti-American. Pero sabi ng supporters niya, hindi siya anti-American. Pro-Filipino lang talaga. Grabe no? Ngayon, bihira na lang ang ganyang tapang. Bakit hindi siya sikat? Minsan, yung tunay na may malasakit, siya pa yung hindi pinapansin. Claro M. Recto wasn't built for mass appeal. Wala siyang jingle, wala siyang dance number sa campaign, wala siyang artista na endorser, at higit sa lahat, hindi siya nagpapakyot. Kaya sa panahon ng vote for me, I'm pogi or vote for me, may 5 kilong bigas at 3 lata ng sardinas ka sa akin, talo talaga ang tulad ni Recto na seryoso sa trabaho. Pero sa totoo lang, hindi siya para sa masa, siya ang para sa kinabukasan. Mga naiambag ni Claro M. Recto. Una, 1935 Constitution. Ang blueprint ng bansa natin. Think of it as the operating system ng Pilipinas, gawa ni Recto. Pangalawa, champion ng nationalism. He pushed for cultural identity, Filipino business ownership, and protectionism. Kaya kung may mga local brands ngayon na pinagmamalaki nating proudly Pinoy, pasalamatan niyo si Recto. Pangatlo, influence on future leaders. Recto inspired future nationalists like Pepe Diokno, Lorenzo Tañada, and Jovito Salonga. Mga modern-day defenders ng demokrasya, product sila ng Recto mindset. Hindi niya kailangan ng milyon-milyong fans. Sapat na ang isang henerasyong nagising sa pagiging makabayan. Kung buhay siya ngayon, imagine mo lang si Claro M. Recto, may YouTube channel na Recto Reacts, binabanata ng fake news. Magpo-post ng woke but nationalist tweets. Magkaklasyo sila ng mga trapo sa Senate livestreams. Pero baka na-cancel na rin siya sa TikTok dahil masyado siyang real talk. Mahirap maging makabayan sa panahong uso ang pagiging trending kaysa tama. Pero kung siya'y nabubuhay ngayon, hindi siya magiging influencer. Gagawa siya ng batas para hindi lang buhay ang bansa natin, kundi may dignidad. Di katulad ng iba na kahit walang kakayahan ng utak, tatakbo talaga bilang isang mambabatas. Sa panahon ngayon, ang definition ng malupit ay laging konektado sa fame, followers at flex.
Pero kung ang sukatan mo ay prinsipyo, paninindigan, at pagmamahal sa bayan, hands down, Claro M. Recto ang tunay na malupit. Tulungan natin ang ating bayan. Magmasid, mag-isip, at piliin yung tunay na may kakayahan at prinsipyo kagaya ni Recto na maging leader ng ating bansa. Huwag basta popularidad o endorsement ang basehan. Huwag na nating dagdagan ng mga clowns, mga buwaya at mga pasaway na mga politikong wala naman talagang K na umupo sa Kongreso, Senado o kahit anong sangay ng gobyerno. Real talk tayo mga kapatid. Meron pa kayang katulad ni Claro M. Recto sa Pilipinas ngayon? Comment below. Sino pa ang underrated na bayani o politikong kilala mo na may puso, utak at sinseridad sa trabaho katulad ni Recto? Mga kandidato o politikong may kaalaman, kakayahan ng utak at hindi pang comedy o pang entertainment lang. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng edutainment na may sense, may hugot, at may pambansang puso, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Pakisilip na rin sa iba pa naming video dito sa Mabuhay Channel. Hanggang dito na lang mga kapatid at salamat sa panonood. Mabuhay!